Okay, salamat worship team. Ay, marami nagulat ano? Ako din nagulat eh. Alam niyo naman dito sa simbahan na to, ang tawag dito, simbahan ng gulatan. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Kaya tamang-tama ang ating pag-uusapan ngayong umaga is activate your calling. Amen? Kaya pagka kinol ka, walang tanggihan. Amen po? Ayan, kasi nga po ang ating mahal na Pastor Dong ay nasa banig ng karamdaman, kaya ating patuloy na ipanalangin ang kalakasan niya. Dahil alam naman po ninyo, siya ihahayo ngayong parating na linggong to sa Japan. So, yung mga kapatid natin, lalo na sa Okinawa at sa Nagoya, ay naghihintay. Kaya ating ipanalangin ang kagalingan para sa ating mahal na pastor. Amen po? At magpapakilala naman ako sa inyo, lalo na dun sa mga hindi pa ako nakikilala, may mga baguhan kasi. Ako po si Pastor Ben Manga from the Hub of Christ, Iligan, ang Tagalog na napadpad sa mga Bisaya. Amen. Yun naman pong kasamahan namin na Bisaya, si Pastor Donna, na taga General Santos. Hulaan naman ninyo saan napadpad? Sa Lipa. So siya naman ang Bisayang napadpad sa mga Tagalog. Ayan. Kaya nga, ganyan ka-unique ang simbahan na to. Amen po? At grabe, nabigla nga ako kasi alam niyo po ba, maliban sa minomonitor ko yung The Hub of Christ Iligan dahil may service ngayon, dahil ino-oversee din natin ang bagong bukas nating The Hub of Christ Davao. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. At nandun naman ngayon ang ating kapatid na si Pastora Tess Bacos ang The Hub of Christ Indang. Ayan, ang Batanggenyang napunta sa Cavite, ngayon nasa mga Bisaya. Kaya yung mga baguhan na nandito, yung mga kasama ni Pastora Rona, game ba kayo? Game, yan. Kaya dinala kayo ni Pastora Rona dito, hindi aksidente yan sa Panginoon. Amen po. Salamat, Pastora Rona. Hindi na tayo nagpang-abot na Pastora Cha. Habang si Pastora Cha ay nandito 2 weeks ago, ako naman ang nandun sa mga kangaroo. So, ang gulo talaga ng buhay natin. Ganyan talaga pag humahayo tayo. Amen po. Ayan. Pero, sabi nga sa Acts, di ba, Pastora Rona, we are of one heart and one mind because we are bound by one spirit. Amen? So, ngayong umagang ito, ang pag-uusapan natin is activate your calling. Sabihin mo sa katabi mo, magpa-activate ka na. Naputulan ka ba? Kumbaga sa cellphone, baka mamaya, no bar ka na. Ang gusto kong gagamitin na analogy dito sa activate your calling, itong paborito natin. Sino dito ang walang cellphone? Taas ang kamay. O, di ba lahat meron? Grabe kagabi, pinakita sa akin si Pastora Mavic, ma-share ko lang, no bro? May isang baby. Baby talaga, as in baby pa. So may hawak siyang cellphone. Nung kinuha ng nanay, nagwala. Sabi ko, ganun katindi talaga to. Kaya kung may hanapan tayong idolatry, huwag niyo po hanapin ng rebulto. Hawak niyo na. Amen? Daming guilty, oh. Walang makaamin, eh. Okay. Pero gamitin natin analogy to sa ating pag-uusapan ngayon. Activate your calling. Okay. Sino ba yung dalawang pinaka-sikat na mga service provider natin? Iyon. Eh, di ba ang Globe makamundo? Pag smart naman, dapat wise ka. Ayan. Ngayon, itong activate your calling, ang problema natin kasi, di ba, paano ba gagana ang cellphone? Maliban sa kung may baterya ka, ano ba talaga yung dahilan kung bakit tayo kumukonekta? Meron kang SIM. Tama? Ang tawagan natin dyan, naalala ko, years ago, isa sa mga magagandang preaching ni Pastor Dong, ginamit na tong analogy din, na yung SIM mo, yan ang representative ng puso at spirit mo. So, kung ano yung SIM card mo, yun ang bit-bit mong signal. Tama? So, tanongin mo yung sarili mo, maka-globe ka ba, makamundo ka, o maka-smart ka, o wise ka sa mata ni Lord? Yan ngayon ang tanong. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Amen? Kaya lang nung pinanganak tayo, ano yung kalikasan natin? Di ba? Tinuturo sa inyo ni Pastor Dong, dapat masagot yun ito mga taga-Paranaque. Ako na yung nasa Mindanao. Dapat nanonood ako lagi pagka nahuhuli ko. Pinapakinggan ko yung replay eh. Ano sabi ni Pastor Dong? Ano yung talagang problema? Yung bang kasalanan o yung kalikasan? Kalikasan. So,
It's sa theology, yung mga pastor dito, it's either you carry a sinful or worldly nature or you carry the divine nature. Tama? So, anong simang dala mo? Nung pinanganak tayo, ang dala natin, ang default na SIM card natin, walang iba, makamundo. Tama po ba? O, sige, para may ilustrasyon. Tako sa harap ninyo. So, nung pinanganak tayo, dalawa lang yan eh. Si Lord nandito sa kanan. Ang mundo nandito sa kaliwa. So, kung ang bit-bit mong SIM card makamundo, makaglobe ka, saan ka nakatingin? Saan yung buong pagkatao mo? Nandito kay Lord o nasa mundo? Nasa mundo. Ito na ngayon. Sige, pwede ko bang tawagin si Pastora Mavic? Huwag ka mag-alala, hindi ka makamundo. Dito ka sa makalangit. Doon ka. Yan. Nakatalikod ako sa'yo, hindi kita pinapansin. Yan. Yan. Pagkatapos ngayon, di ba, sino dito sa inyo, lumingon sa Panginoon nung panahon, ang saya-saya ng buhay mo? Wala. Lahat tayo na nagkaroon tayo ng mga encounters natin kay Lord, kailan? Nung walang-wala. Di ba? Kaya nga paborito natin kanta pag Christmas, Silent Night. Bakit? Makikita mo lang ang Diyos if you fall on your knees. Fall on your knees to hear the angel's voice. When? In the silence of your night. Pag madilim ang buhay mo. Kaya di ba, pang praise and worship ang silent night. So, nakatalikod ako. Ayan, nadapa ako. Kinalabit ako nung nasa langit. Kalabit, hindi. Yung ganyan, parang inaakay mo na papunta dun. Kalabit dito. Alam ng mga magulang namin yan, bro. Kinalabit ako. Nung kinalabit ako, ikaw ba pag kinalabit ka, tapos stranger yung kumalabit sa'yo, lilingunin mo ba ng buo? Di ba ang lingon pa ganun? Tama? Tama? So, lumingon ako. Wow, kagwapo, uy. Gwapa, uy, no? Gwapa to. Te, may pera ka ba? Biro lang. Pinapatawa ko lang kayo, naanto kayo eh. Wow, heavenly. Ito ngayon ang problema. Napatingin lang ako, pero yung buong katawan ko, andito pa rin ako sa mundo. Tama? So, pag ito lang ang nilingon ko, matagal, ano mangyayari dito? Mangangawit ka, mangangali ka, stiff neck. So, ang tendency mo ngayon, lumingon pabalik. Kaya marami nagbabackslide. Kagabi, nung pinag-usapan namin dito, yung tungkol sa yung mga bisita natin sa South Korean, ano ba yung kalagayan natin? Kasi sabi nila, pinapamanhik nila na bahagi ng billion soul harvest natin, 30 million souls daw sa Pilipinas. Agree. So, sabi, naglabas sa mga statistics, sa IT po ako, naging curious ako, first time. Sabi ko, gamitin ko nga yung mga AI ko dito sa telepono. Sinearch ko ngayon. Ito pala ang profile ng mga born again sa Pilipinas. To cut the story short, 20% lang sa atin ang organized na katulad nito. 80% sa atin, disorganized, nag-backslide, o di kaya napabayaan. Sa South Korea, baliktad. 80% sa kanila, organized. 20% ang lumayo. Alam niyo ba ilan ang nagde-declare na evangelical, Pentecostal, o one way or the other, charismatic o born again? 12.4 million Filipinos out of 130 million. Kunin mo ngayon ang 20% doon. 2.4 lang tayong nandito sa church. Yung 10 million ng mga kapatid nating nakakilala kay Kristo lumayo. So, maghahanap ka pa ba ng i-harvest mo doon mismo sa loob ng bakura natin? Amen? Kaya binibigay ko itong illustration na to kasi marami sa atin lumingon. Anong nangyari? Nangalay. Nagka-stiff neck. Ano nangyari? Bumalik. Ayan. Kaya dito ko tatawagin si Pastor Walter. Bro, ka dito. Para may participation, di ba? Nangalay. So, ganun, no? Di ka dito, bro. Yan. Intro pa lang to, ha? Di, harapin mo ako, ikaw yung nasa mundo na pastor. Yan. Kasi, alam mo, ang Panginoon, magpapadala sa iyo ng mga katulad niya. Kahit sa lumang tipan, wala naman nakakilala sa Diyos doon, nagbalik loob, sila lang ng Diyos eh. Gagamit at gagamit yan ng mga katulad nila. Bakit sila napadpad dito? May pastor na. Tama? Bakit yung iba dito? Nagpunta kayo dito. May mga katulad ni Ate Bea. May katulad ni Pastor Walter. So may gagamitin ng Panginoon. Kasi sabi naman ni Kristo sa ating mga Kristiyano, you are not of this world,
but you need to walk in this world. So huwag malalayuan yung mundo kasi, ay, banal na tayo, layuan natin yung makasalanan. Wrong! Amen po? So, ako yung makasalanan. Sakta ng leg ko. Nakita ko siya, uy, pastor. Gantihan lang. So, ikaw ngayon, bro, pipihitin mo ko yun pabalik doon sa heavenly. Pipihit mo yung buong pagkatao ko. Pipihit. Siyempre, kumukontra ako. Ninong, permission, nasasaktan ko to. Ayan. Totoo yung sinabi niya. Bakit? Kung hindi magsasalita, yung mga lingkod ng Panginoon, ng ganong katala sa'yo, hindi namin ginagawa trabaho namin. Always remember, anong sabi ni Pedro kay Kristo? You are the rock of offense and a stumbling stone. Ano yung representation ng word doon sa full armor of God? You are a double-edged sword. Ganong katalas. Kaya kung hindi nila tatapangan, hindi namin tatapangan ng mga pastor at mga lingkod ng Panginoon, yung pagpihit ng puso mo pabalik sa Panginoon, we are not doing our calling. Amen? So, pihit mo ako, bro. Kahit kumukontra ako. Pastor, masarap dun eh. Yun, pinihit ako. Diyan ako. So, nakita ko na ngayon. Sige lang. Yan ang regalo sa'yo ng Panginoon. Ayan. Wala na bang choice? Makamundo talaga eh, no? Namimili pa. Naano ko kay tatay eh, yung kanyang testimonya kanina eh. Kaya lumabas ako kanina eh. Oo eh. May naalala tayo eh, no? O, kita nyo, kami din tao rin po. Okay? Kaya lang nagbago na. Ayan. So, nakatingin na ako. Ayan, andang ka na. Lord, not my will, but your will be done. Hindi. Love you. So, eto na ngayon. Anong nangyari ngayon? Lalo mo ko itutulak palapit doon kasi pwede akong lumayo eh. So, palapit, ng palapit, ng palapit. Lapit ka. Ayan. Hanggang umabot sa punto, ayan. It is no longer I, but the Christ who lives in me. Amen? Salamat po. Pinag-isa ka na at si Kristo. Amen po? Kaya activate your calling. Yung SIM card mo, papalitan na. Hindi ka na makamundo, kundi makalangit. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka lalakad sa mundo. Amen po? Okay, sige. Hirap na maraming gadget. Sige. Okay, test natin. Hindi gumagana ata. Deactivated. Ulit. Hindi tayo nagbayad ng postpaid natin. Sige mga anak, pa-click na lang. Sabihin ko sa inyo, next na. Ayan. Sige nga po, basahin natin. Ito ang per-verse natin ngayong umaga. 1, 2, 3, basa. Ano ba yan? Sabay-sabay. Bata school bukol eh. 1, 2, 3. Before I formed you in the womb, I knew you. To the nations. Ayan. Alam mo ba, na nandun ka pa lang sa bahay bata ng nanay mo, pinili ka na. Alam mo ba yun? Before I formed you in the womb, kilala ka na ni Lord. Amen po ba? Pabababa. Ay, sorry, baliktad tayo. No? Thank you. Okay. Ay, di masyadong kita. Nakalagay dito, God knew you before you were born and designed you with a purpose. Alam mo ba yun? Balik tayo sa Genesis 1:26, isa sa paborito natin dito sa The Hub of Christ. Ano sabi dun sa Genesis 1:26? Let us make man in our own image and likeness. Ikaw lang at ako, hindi ang aso, hindi ang pusa, hindi ang tanim, hindi rin ang uod. Ikaw lang at ako, ang kawangis at kamukha niya. Amen? Yun ang design. Ano yung purpose? Bakit ka ba ginawa? Ito yung lagi kong tanong pagka may mga evangelistic crusade kami sa Mindanao, Bisaya. Tatanungin ko kayo, alam nyo ba bakit kayo pinanganak? Grabe, Paranaque na to. Bro, gagawin natin dito. Hindi nyo alam. Oh, may narinig ako. Ano po yun? Ano yung purpose, te?
Ayun, ang gagaling talaga ng mga taga-Pasig at Pateros. Yan ang nagagawa na nagbababad 24/7, prayer and intercession. Amen? Kaya ka pinanganak to rule over. Sa Tagalog, para mamahala. Amen? Yan ang trabaho natin, kaya wala kang lusot. Hindi naman ako may titulong manager. Hindi nahanap ni Lord ang titulo. Born in ka na dyan. Kung magulang ka, namamahala ka ng anak. Kung may mga nakakabata ang kapatid, namamahala ka ng mga mas nakakabata sa iyo. Ay, may nagtanong sa akin, pastor, paano yan? I'm the only child. Ang una mo pamamahalaan, sarili mo. Amen po. Kaya kung hindi mo papamahalaan ang sarili mo, paano ka mamamahala ng iba? Kaya dyan ngayon papasok yung sinasabi ni Pablo, self-discipline. Amen? Kaya may design ka, may purpose ka. Before I formed you in the womb, I knew you. Sabi niya sa Jeremiah. Ano yung pangalawa? And before you were born, I consecrated you. Bago ka pa ipinanganak, isinantabi ka na ng Panginoon. Nakaset aside ka na. Ibig sabihin, meron na sa iyong plano. You are not an accident because your calling is part of the Lord's divine plan. Pero may catch, if you believe. Tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba may planong Panginoon sa iyo? Titigan mo, sige. Naniniwala ka ba may plano si Lord sa iyo? O ikaw ba, kumbinsido ka sa sarili mo, may plano si Lord sa iyo? Pansinin mo yung ginamit nating salita dyan, divine. So, ibig sabihin, hindi worldly plan, kundi divine plan. Amen? So, may plano si Lord sa iyo. May plano siyang makalangit, meron siyang banal na plano sa iyo. Kaya dapat ikaw mismo, kaya tulad ng sinabi natin kanina, you need self-discipline para ma-live out mo yung purpose mo. Kailangan mo ring malaman ano yung plano ni Lord. Paborito natin yung Jeremiah 29:11, di ba? The Lord has great plans for you. Plans not to harm you, but to prosper you. So, ang tanong, alam mo ba yung plano? Ayan. Kasi nga, ang tagal nating binulag ng kaaway. Kaya kailangan ngayon, magpatanggal ka na nung nakatakip sa mata mo. Amen po? Okay. Yung pangatlong elemento nito, I have you appointed. Wow! So kung may plano, meron ka ring assignment. Tanong, alam mo ba yung assignment mo? Marami kasi sa atin Lord, tinawag mo ba talaga ako? Lord, maglilingkod ba talaga ako? Lord, sa tamang time, hindi pa season. Ang dami natin dahilan, di ba? Tama? Pero alam mo, deep in your heart, ako naniniwala, nung nahipo ng Panginoon ng puso natin, alam mo na kung ano yung pinapagawa. Hihimayin ngayon natin yan. Pastor, ano yung dahilan? Bakit parang hindi namin alam o parang may kontrahan sa puso namin? Okay. May nabasa akong isang statistics ng mga Kristiyano. Ito daw yung 3 dahilan kung bakit marami sa atin, hindi lang po ito pastor, kundi mga Kristiyano, mga nananampalataya kay Kristo, na nagsasabing, hindi ko alam o lito pa ako o hindi pa ako ready sa panawagan sa akin. Kasi pag sinabi naman panawagan, hindi naman po ibig sabihin na magiging pastor kayo. Ang sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, isa lang naman inutos niya, di ba? The Great Commission. Ano yung The Great Commission? Go! Oh, humayo kayo, make disciples of all nations, ihayag mo magandang balita sa ika-4 na dulo ng mundo, baptisman mo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano yung panghuli? Huwag natin kalilimutan yung verse 20. At ituro mo sa kanila ang mga alituntunin at utos ko. Walang kalagay ba doon? Sa mga pastor, wala. Ang sabi niya doon, kayong lahat. Amen? Kaya hayo ka talaga. Hindi mo naman kailangan mag-preach dito Doon mismo sa lugar mo. Saan? Sa pamilya mo. Sa The Hub of Christ, di ba, ano yung paborito nating mantra? Who is your first ministry? Your family. Amen? And then lahat tayo may places of assignment. May trabaho ka, may negosyo ka. Kung estudyante ka, may eskwela ka. Kaya kahit yung mga kabataan namin doon sa Mindanao, lagi kong pinupush.
Hindi lang kayo magkikita-kita pag Biyernes kasi may youth life group o merong Bible study yung mga kabataan. Yung mismo mga aklase ninyo, yung mga BFF ninyo, yung mga barkada ninyo na hindi pa tumatanggap kay Kristo, marami dyan may problema. Bakit hindi nyo kausapin? Amen? Yun ang tip ko sa inyong lahat. Pastor, paano ako magkakaroon ng ministry? Pastor, paano ako magkakaroon ng calling? Pastor, paano ako maglilingkod? Ang una mong hanapin, yung nasa paligid mo. Susunod, hanapin mo sa pagkakataon na may problema yan. Huwag mo ipanalangin, Lord, bigyan mo siyang problema. Wag. Wrong. Pero alam mo, minsan, effective din yung panalangin na yan eh. Ganito kami manalangin lagi ni Pastora Mavic sa gabi, kasama sa panalangin namin. Panginoon, sa panahon ng kagipitan, kadiliman, o pagkakadapa, specific ka, dapat kasi specific tayo, nitong si Juan de la Cruz, na mahal ko. Kami ang una mong ipaalala sa puso at isipan niya upang maipamanhik namin ang kaligtasan na ibinigay mo rin sa amin. Answered prayer ka nun, effective yun. Minsan kahit di mo hinihiling, biglang may magte-text sa'yo, biglang may lalapit sa'yo, sabihin sa'yo, alam mo, may problema ako. Huwag yung tatakbuhan, huwag yung lalayuan. Amen? So may ministry ka na. So balik tayo rito. Ito kasi, deal muna natin itong tatlong to. Unang-una, hindi ka klaro. Saan? Sa plano at purpose ni Lord. Hindi ko na po nilagay yung mga teksto para matuto tayo mag-assignment. Ayan, may homework kayo. Okay? Kunin nyo lang yung mga verses. Yung kulay blue, yan yung sinasabi ni Lord. Sabi ni Lord, alam mo ba, ikaw lang ang ginawa kong kamuka at kawangis ko. Kasi may plano ko sa'yo. Ikaw ay mamamahala on my behalf. Jeremiah 29:11, yung planong yan, pag nalaman mo, hahaba ang buhay mo at lalawig ka. Pero ano sabi ng kaaway? Punta tayo sa 2 Corinthians 4:4. Alam niyo ba kung ano nakasulat dyan? The God of this world is the enemy. Kaya naalala niyo yung itsura ko kanina doon. Nung pinanganak tayo, lahat tayo, by default, ang SIM card natin makamundo. Tawag yan original sin. Kaya nagkaroon tayo na tinatawag na sinful nature. Kaya hindi ka na kailangang habulin ng kaaway kung nasa mundo ka. Kasi kumbinsido na tayo. Nung tumalikod tayo sa mundo, nagbalik loob tayo sa Panginoon, in English, nagkaroon tayo ng repentance. Ang paboritong habulin ng kaaway, yung tumalikod sa Kanya. Parang nagbebenta yan eh. Bakit mo pahahabulin bakit mo pahahabulin yung kliyente mo na? Sino ba yon? Yung mga nasa mundo. Ang hahabulin mo ngayon, yung lumalikod sa'yo. Tama? So, sino ba yon? Ikaw at ako. Amen? So, klaro na ba yon o unclear pa rin? O, sige, klaro na daw. Next, pagdududa. Ayan, ang ganda nito. Sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Basahin ko nga lang na mabilis itong Proverbs 3, verse 5 to 6. Saglit lang ha. Ano sabi ng Proverbs 3, verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, kahit na anong mangyari, minsan parang, hindi pa klaro, Lord eh. Ano sabi ni Lord? Trust in me. I will make your paths straight. So, tanungin mo yung sarili mo, wag na yung katabi mo. Nagtitiwala ka ba ng ganong katindi kay Lord? At pag nagtitiwala ka ng ganong katindi kay Lord, tanggalin mo na yung spirit of doubt sa ating pagkatao. Pastor, saan ba nanggaling yung spirit of doubt na yan? Punta tayo sa Genesis 3:1. Naalala niyo yung Genesis 3:1? Ano yung Genesis 3:1? Kung naalala ninyo. Ang Genesis 3, dyan pumasok ang kaaway. So, dumating yung kaaway. Ano sabi niya kay Eva? Totoo ba na sinabi ng tatay mo na hindi mo pwedeng kagatin yung bunga ng punong yan? Totoo ba? Pag kinagat mo yan, mamamatay ka. Ano ibig ko sabihin dito? Alam mo kung bakit kami doubt? Kung bakit tayo may pagdududa?
ang unang tagap ng uudyok at ang unang gumawa ng marites ang kaaway. Sabihin mo ka sa tabi mo, tumigil na tayo sa pagmamarites. So, akala ninyo saan ang galing yung pang-uudyok, pagmamarites, at yung pagchichismis? Walang iba kundi sa kaaway. Why? Because the enemy wants to cast doubt. Gusto niyang magduda ka. Amen po? Gusto niyang huwag kang magtiwala dun sa sinabi ng ama mo. Kaya ang pangalawa talaga, sa statistics sa mga Kristiyano, kung bakit hindi natin ma-activate ang calling natin, yung tinatawag na pagdududa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magduda. Yan, magtiwala ka kay Lord. Tignan mo nga kung kumbinsido, parang matamlay eh. parang nagdududa pa, no, pastora? Sige, kumbinsihin mo. Sige, kurutin mo kung kinakailangan. Pangatlo, sabi ng statistics, itong pinakamatindi, takot. Hindi ko naman pinag-aralan kung paano mag-preach. Hindi naman ako nag-aral kung paano mag-usher. Lahat naman tayo, hindi naman natin lahat na pag-aralan yan, hindi natin alam yan nung pinanganak tayo eh. Tama po ba? Basahin natin ang Romans 8:15 na mabilis. Ano ba sabi sa Romans 8:15? Sabi rito, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. Ano sabi rito? You have not received a spirit of slavery leading to fear again. Amen po. Tanggalin mo na yung takot na yan. At ang pinakamatinding takot ng mga tao, ay baka mamatay ako. Kung naniniwala ka kay Kristo, He has already overcome death. Talo na yung kaaway. Amen po. Alam niyo, minsan, eto, dare ko sa mga naglilingkod, minsan siguro ilayo natin yung focus on the cross. Alam niyo kung ano, gusto ko saan tayo mag-focus? Focus on the tomb na nawala na yung bato. Kasi pag nagpo-focus tayo lagi sa krus, parang nakatuon lagi tayo doon sa ipinako eh. Tapos na yun. Nabuhay na nga muli. Kaya mag-focus ngayon tayo doon sa kuweba na wala ng lamang patay. Amen po. Ikaw sa buhay mo, saan ka ba nakafocus? Parang si Kristo, nakapako pa rin ako sa krus. Ayan, kaya bawasan niyo na yung telenovela, please. Mag-focus ka doon sa kuweba. Meron pa bang tao doon? Wala na. Meron pa bang batong nakaharang doon? Pinalaya na. Amen po. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinalaya ka na. Amen? Nabuhay namang muli. Huwag mo nang balikan yung namatay. Amen po. Is it any wonder bakit sabi sa salita ng Panginoon, iwan mo na ang mga patay sa patay? Hindi ko sinasabing, di ba, may paborito tayong kanta, lalo-lalo na kapag baptism, di ba? Anong sabi doon? I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the world. Pero ang konteksto nun, nung bago kang Kristiyano, dahil tinanggap mo na hindi na ikaw ang kailangan bumaka, meron ng bumaka nung para sa'yo. Sino yon? Yung nakapako. Ang sinasabi lang niya, yung luma mong buhay, yung luma mong pagkatao, yung luma mong nature, o kalikasan, isama mo ng nakapako. At pag napako yun, wala nang lingunan. Kaya, no, turning back. Pero kung habang buhay, 10, 15, 20 years ka ng Kristiyano, nandun ka pa rin sa krus nakatingin. Hindi ko sinasabing mali ang krus. Ang sinasabi ko lang, shift of mindset. Huwag ka nang tumuon dun sa Kalbaryo. Tumuong ka doon sa kuweba. Wala nang patay. Nabuhay namang muli. May pag-asa ka, may pag-asa ako. At paano siya lumabas doon? May liwanag. Kaya ano sabi niya? Kung ano yung meron ako, kung ano yung nagawa ko, meron ka, kaya mo, at higit pa. Kaya nung na-overcome niya yung kamatayan na yun, anong mas malala? Yung namatay kang physically o yung buhay ka para kang patay? Mas mahirap yung buhay ka para kang patay. Ano yun? Nawalan ka ng pag-asa. Walang kakumpiya-kumpiyansa sa buhay. Ano pa yon? Nawala ng tiwala sa sarili. Alam mo ba, mas malalayo kaysa sa patay? Kasi yung patay, patay na. Tama?
Kaya ang sinasabi niya ron, yung pinakamalaking takot ninyo, nakamatayan ng katawan, wrong, sabi ni Kristo. Huwag mo nang isipin yun. Mamamatay naman tayo lahat eh. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. O, di nagising kayo, di ba? Pero habang buhay ka, laging may pag-asa. Amen. Kaya nabuhay namang muli. Huwag kang mag-focus sa, ay, napapraning ako, baka mamaya masagasaan ako pagtawid. Masyado na naging komportable. Alam niyo po ba yun? Ito talagang nagkaroon ng wake-up call sa akin nung na-assign kami sa probinsya dahil sabi ko, wow. Kasi I grew up in a family na nasa subdivision kami. Tumira ako ngayon habang lumaki kami. Ang tirahan namin ni Pastora Mavic, nandun kami sa condominium. So, ibig sabihin, napaka-secured. Tama? O, pumunta ka ngayon ng probinsya. So different. kahit na merong pedestrian crossing, parang ang tingin ng mga driver, target, lalo bumibilis. Nakuha po ninyo? Skylab. Dati dito, wow, Grab. Pag nasa ibang bansa, Uber. Pagdating doon, habal. Pagdating mo pa, tama ba, pag akit mo sa bukid, mayroon pa Skylab. Alam mo yun, may tabla. Babalanse ka pag nagkamali kayo, 10 cent lang kayo. Pagtingin mo pa sa gilid ng bukid, uy, taas na pala natin. Kaya naninigas ka ngayon para hindi kayo sumemplang. Kasi konting ganun, baka mahulog kayo sa bahay. Pero yung mga kuya, happy-happy lang. Pakanta-kanta pa. Kaya ibang-iba talaga eh. Kaya yung fear na yan, wala na yan. Amen? Cast away that fear. Cast away that doubt. Amen po? Kasi ang sabi natin sa Psalms 22:1, basahin natin yung Psalms 22:1. Takot na takot tayo. My God, why have you forsaken me? Wow, talagang, diyan pala kinuha ni Kristo yun. Hindi naman ikaw pinako, bakit ikaw ay nagdadrama ng ganun? Si Kristo to. Far from my deliverance are the words of my groaning. Amen? Ang sabi ni Lord, tama na anak, tapos na. Don't focus on the cross. Focus on the resurrection. It is finished. Amen? Amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Anong sign yan? Stop. Tama na. Ano yung tama na? Kasi Lord, di pa tamang time. Stop waiting for the right time. Alam mo ba, isa sa mga magandang tinuro ni Pastor Dong, sa atin, ang orasan, relos. Sa mata ng Panginoon, ang orasan, tao. Alam mo kung bakit? Lord, this is not the right time. Ikaw naman na magdidesisyon, anak, kung kailan eh. Pag may time. So si Lord ginawang kliyente. Hallelujah. Alam mo, bahagi ng design natin sa pagkakaroon ng pamamahala, yung meron tayong karapatang magdesisyon. May training plan ng Panginoon. Daanan ko lang para mas maintindihan lalo ng mga bago. Nung ginawa si Adan, kung naalala niyo sa Genesis 2, ano unang pinagawa sa kanya? Ang sabi ba sa kanya, humiga ka lang? Hindi. Ang unang pinagawa sa kanya, magtrabaho ka. Cultivate and work the garden. Amen? Hindi niya sinabi, uy, ano yun? Sorry. Nagalit, Lord. Yan, nagagalit na si Lord sa inyo. Naaalala niya yung ginawa ni na Adan eh. Okay. Anong unang utos niya? Ang karamihan, na pag tinatanong ko, ano unang utos ni Lord? To glorify Him. Wow, ang sarap pakinggan. Ano pa yung pangalawa? Ito yung pangalawang favorite. To worship Him in my spirit. Yan. Magbasa ka ng Bible mo. Ang unang utos ni Lord, magtrabaho ka. Kaya bawal tamad. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalo sa kabataan, bawal ang tamad. Ang unang utos ni Lord, magtrabaho ka. Amen? Simulan mo sa kama mo, magligpit ka. Huwag kang parang ahas na nag-iiwan ng balat.
Titiklopin lang po yung titiklopin lang yung kumot. Alam mo ba, na-challenge ako sa sarili ko, bakit ba hirap na hirap yung kabataan? Timingan ko nga, kasi IE ako eh, so mahilig ako sa time and motion study. Alam mo ba, walang 8 segundos gagawin yan, mga anak? Hindi ko maintindihan, bakit? May nagsabi pa sa akin dati, pamangkin ko, tito, hihiga din naman ako dyan mamaya eh. Tamaduchi talaga oh. Plato. Diyos ko, tinubuan na ng amag, hindi pa rin nililinis. Ang sarap ipukpok sa ulo, no, Ate Angie? Plato na yan, ikaw na kumakain dyan. Amen po? Kaya talagang you really need to rise up. Tama-tama yan, ang mensahe ni Pastor sa Davao. Arise. Amen? So yung timing, ikaw yan, hindi si Lord. Kaya nga, God's calling is not based on the circumstance, or is not based on your circumstances. It is based on His plan. So may plano na siya, binigay na niya sa'yo. May plano na siya sa ating lahat. Ang tanong, lalakaran mo ba yung plano? Kaya nga, babalikan natin to. Trust that God has prepared the way. Alam niyo, pinakamahirap kasi yung pagdududa. Katulad sa case namin, noong una sinabi sa amin ni Pastor Dong, doon kayo sa Iligan. Eh, siyempre, lahat tayo sumusunod naman, di ba? Pero at the back of your heads, may tanong ka talaga eh. Why us? Tapos, ang tanong ko susunod kay Lord, chosen ba talaga kami doon? Sabi ko, pahirapan to na ako sa Bisaya, tapos pagbibisayain nyo kami. Sa either kami mag-adjust o sila eh. Tapos, pasok kayo yung rational mind mo, bakit hindi si Pastor Che, tsaka si Harold, mga Bisaya yan eh. Alam niyo kung saan sila tinapon ngayon? Kalamba, puro Tagalog. Sa Katagalugan talagang malalim na Tagalog, gitnang-gitna ng Laguna. Si Pastora doon na, taga-Jensen yan, Bisayang-Bisaya yan, day na day. Sa tinapon at sa mga alae. Sa gitnang-gitna ng mga alae, doon sa Batangas. Tama po? Pero alam mo, ang sikreto rito, dapat talaga may relasyon ka sa Espiritu Santo. Yung first time na nagpunta ako doon, that was December of 2022. So may mga binaptize, tapos meron pa tayong dinedicate na, ano. First time namin yon, at wala pa sasakyan, so bus. On the way doon sa pagpunta ko sa airport, daw makatulog kahit puyat na puyat ako. Alam mo yung feeling na yun na talagang binabagabag ka, may gumugulo sa'yo. Sabi ko, meron ba akong na-offend? Bakit parang hindi ako mapalagay? At for that very short moment, a few seconds, na parang ka naidlip, suddenly may flash. Alam mo yung pinakitang flash? Yung nakita kong flash? Buong mapa ng Northern Mindanao hanggang Caraga region. So that means from Lanao del Norte, Misamis Occidental, all the way to Surigao. Wala po akong narinig na still small voice, ha? Kasi iba nagsasabi, di ko pa narinig yung boses ni Lord, eh. Ayun, tagal na, hanggang ngayon, di mo narinig. Ano ba sabi niya? Visions and dreams. Kahit hindi siya magsalita, pinakita na sa'yo, yan yung mapa. Ano ibig sabihin nun? Kaya ka nandyan. Yun naman pala, di ba? Kaya, sige, si Attorney Bern, makikita din yan yung mapa niya. Careful for what you wish for, kapatid. Kasi kami Northern, may Southern Mindanao pa, di ba? Andun yung mga ARMM. Ganun ba yun? Sultan Kudarat, Maguindanao, Holo, Tawi-Tawi, di ba? Ganon. Sige. Trust God. Trust that God has prepared the way. Amen po. Kaya tignan ninyo, nung nagtiwala ka lang, all things fall on its place. Amen po.
Huwag mo talagang ililimit, ay, hindi ako marunong magsalita. Bakit? Si Moses nga, uutal-utal eh. Kaya siya may Aaron. Tama? So, hindi ka pababayaan talaga ni Lord. Amen po? Magtiwala ka lang. Sabi mo sa tabi mo, magtiwala ka. Ngayon, itong problema. Nung tinanggap mo siya, kasi sabi nga natin, if you believe, yung SIM card mo, pinalitan mo na, galing sa makamundo, papuntang ngayon sa makalangit, alam mo ba, pag pinanggap mo yan, walang balikan? Sabihin mo sa katabi mo, walang balikan. Di mo pwede sabihin kay Lord, Lord, binabalik ko yung aking kalayaan at yung aking salvation. Wrong. Permanent yan. Amen? Ala ka. Walang balikan yan. Hindi naman yung kontrata na may exit clause. Kaya nga covenant. Amen po? Kaya your calling is permanent. Kaya kahit, alam mo ba, kahit anong takbong gawin mo, uusigin ka niyan. You can run but you cannot hide. Tama? Ilan na rito sa inyo na ginawa yun? Ako, kasama ako dun. Aminin ko. 6 na beses pa nga ako eh. Lord, hindi ako lapat sa simbahan na to. I'm not meant for this, Nax. I'm not fit for purpose in this church. Ako naman. Ayun, nandito pa rin. Kasi sabi ng Holy Spirit eh, hindi, diyan ka. Kasi your calling is permanent. You cannot run away from it. Amen po? Sabi sa Romans 11:29, NLT version, the gifts and the calling can never be withdrawn. Sa ibang version, irrevocable. Kung may no return, no exchange, dito no return lang. Amen? Kaya walang exchange. Kaya antindi talaga, alam mo ba, antinding the highest level of wickedness sa kasalanan, yung talagang talikuran mo, yung tinanggap mo. Dalawang klase ng kasalanan ang hindi mapapatawad ng Diyos. Alam niyo ba yun? Kasi lahat sana sabi, oh, by grace, by His grace. Magbasa kang Bible, may dalawa na hindi niya mapapatawad. Ano yun? You blaspheme the Holy Spirit. Ano yung pangalawa? Yung highest level of wickedness. Amen? Kaya huwag mong tatakbuhan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tatakbo. Baka madapa ka. Amen? Ay, nako. Kaya your calling is not based on your past performance. Lord, hindi ako, ano yung uso-uso ngayon sa social media? Deserve. Grabe. Deserve mo yan. Kaya ka nga predestined, kaya ka pinili. Huwag mo sabihin hindi ka deserve. Eh Lord, yung nakaraan ko, naalala niyo si Magdalena? Sige, bumato ang una na walang kasalanan. Kaya huwag mo titignan, I am not clean enough. Usong-uso yan eh. Lalo-lalo na doon sa mga intelektual na kakilala ko eh. Oh, ready ka na bang tanggapin si Lord? Bro, hindi pa. Bakit? I don't think I'm ready. Bakit di ka ready? I don't think I'm clean enough. Saan tayo hahanap ng banal na sabon yan? Walang banal na sabon. Binayaran ka na. Amen? Kaya wag mong gagamitin, your calling is not based because of your past performance. Balikan ninyo yung prodigal son. Naalala niyo yung prodigal son, di ba? Nung lumayo sa ama niya, tapos nung bumalik siya, naalala niyo yung kwentong to? Bago siya bumalik, cut ko na lang yung story, pagdating doon sa bago siya bumalik. Anong ginawa niya nung bago siya bumalik? Bago ko bumalik, etong sasabihin ko sa tatay ko. Pagbalik ko dyan, di ba, wag mo akong tanggaping anak mo. Kahit alipin mo lang, kahit katulong mo lang. Parang drama. Kaya huwag kayo mag-ingat talaga kayo sa panonood ninyo sa mga telenovela. Yung script nun, ina-adapt nyo. Yun ang ginawa ng batang to eh. Kasi, saka gusto niya makabalik sa tatay niya, ang gusto niya mangyari, mahipo ang puso. So, saan niya dadaanin? Emosyon. Paawa effect, sabi ni attorney. Tinding revelation, di ba? Eto na ngayon. Balik ako sa tatay ko. Nagkita sila ng tatay niya. Pagdating niya sa tatay niya, alam mo ba, wala pang 5 salita doon sa script niya, niyakap na lang siya. Ganyan ang Diyos.
magbalik loob ka, hindi niya bibilangin kung ano ang nakaraan mo. Amen? Ganyan sa kabuti, ganyan kanya kamahal, ganyan kalawak. Yung sinatawag ni Pablo, His surpassing grace and mercy. Kung ang mundo binibilangan ka, ang Diyos hindi. At the end of it all, ang tumawag sa'yo, hindi ang mundo, tinalikuran mo na nga eh. Ang tumawag sa'yo, ang Panginoon. Amen po? Kaya do not live in your past. Sabihin mo sa katabi mo, bawal nang humugot. Lalong-lalo na yan sa mga magkakapartner. Nagkakantian. Ayan! Ikaw kasi! Natatawa yung mga mag-asawa. Ito nakakatawa dyan. Di ba, Pastora Rona? Yung pinagtalunan nyo lang yung moment. Maya-maya may magsasalita na. Ikaw kasi, nung isang taon pa, ganyan. Oh, out of nowhere, nahugot yung isang taon. Gaganti ka naman. Kasi ikaw sinugatan mo. Naalala mo ba 5 years ago? Ha? Oh. Ikaw nga eh. Kung alam ko na ganito, di sana hindi kita sinagot. Oh, nabalik na doon sa sagutan. Gaganti naman yung isa. Eh kung hindi ka naman kasi nagpakita, di hindi kita niligawan. Tawa kayo ng tawa. Totoo hindi. Oh. Hugot yan. Tama na. Si Lord nga, hindi tinitignan yung hugot mo eh. Ikaw, hugot ka ng hugot eh. Bawal mo. Kaya ka nagkakast ng doubt. Kaya ka nagkakaroon ng lack of clarity. Kasi ang laging blinder mo dyan, ang nakaraan. Amen? You are not defined by your past. Amen po? Ay, hugot talaga. Pangalawa, pagkatapos ng pagtigil ng paghugot, stop comparing yourself to others. Alam mo ba, kaya nga sa Psalms, di ba? Ano yung sa Psalms 139? You are uniquely and wonderfully made. Ang mundo, ang ituturo sa'yo, compete with others. Si Lord ang ituturo sa'yo, sabi ni Pablo, compete with yourself. Ulitin ko ha. Ang mundo, ang ituturo sa'yo, compete with others. Ang Panginoon, ang ipaparealize sa'yo, you need to compete with yourself. Ever wondered bakit sinabi ni Pablo, may dalawang pagkatao sa puso at isip mo? May labanan. Yes. It's the battle of the hearts and the mind. May labanan yan. Why? Kasi nung pinanganak tayo, yung appetite natin nasa mundo. Yung willingness mo, kung gaano ang obedience and submission mo, para ma-break yung willingness mo na yan, para ang sundin mo, hindi yung self mo, kundi yung will ni God, ikaw ang magdidesisyon, hindi si Lord. Amen? Kaya yung level ng willingness mo, na ibigay mo yung sarili mo, ganun din ang level at measure na ang Panginoon makikialam sa buhay mo. Parang ganito, kung 80% lang ng sarili mong kagustuhan at ambisyon ang ibinigay mo, doon lang makikialam si Lord. Hindi niya pakikialaman yung 20% mo. Pero ito yung matindi. Yung 20% na yan, yan yung kabigatan, yan yung bagahe, yan yung past na pinaghuhugutan mo. Alam mo kung ano yung madalas na 20% na yon? Root of bitterness. Ano yung root of bitterness? The love of Christ? Poot, galit, hinanakit. Dinagdagan namin sa Mindanao yan, at pagtatampo. The root of bitterness hinders the wellspring of life. Sabi sa salita ng Panginoon. Kaya, yung hugot na yan, kung meron ka pa rin pinagtatampuhan, Lord, pinatawad ko na siya, wag mo na ipakita mukha niya. Pinatawad mo na ba talaga? Bakit may ganun? Wag mo na ipakita yung mukha niya. Ibig sabihin, di mo pinapatawad. Amen po. Uulitin ko, paulit-ulit ito. Kung mananampalataya ka na, ano sabi ni Kristo sa Mateo? Yung alay mo, iwan mo doon sa pintuan ng bahay-sambahan ko. Balikan mo yung nakaalitan mo, yung nag-offend sa'yo, o yung na-offend mo. At sabihin mo sa kanya, magkasundo na tayo. Tsaka ka bumalik sa bahay-sambahan ko, at tsaka ko tatanggapin ang ino-offer mo.
Kaya alam mo ba, yung paglilingkod natin dito, yung tithes and offering natin, yung oras natin na ginugugol sa mga gawain at naglilingkod tayo sa Panginoon, magtataka ka, bakit sa gospel may nakalagay doon sa end of days? Lord, naglingkod ako sa iyo, nag-perform pa ako ng miracle signs and wonders. Bakit nandito ako ngayon sa sunugan? Ano sabi ni Lord? Who you? Hindi kita kilala. Naglilingkod na itong mga to, ha? Yun yung 20%. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Sabihin mo pa, makipagkasundo ka pa. Amen? Kaya stop comparing yourself to others. Amen po. Activate your calling. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, this is why I remind you. Ang ganda talaga nitong revelation na to. Nabanggit ang salita to kagabi, naalala mo? FTF, dito nang galing yun. This is why I remind you to fan the flames of the spiritual gift of God sa buhay mo. The gift that God gave you and I laid my hands on you. Nung tinanggap natin yung banal na spirito, alam mo ba, ang participation ngayon natin dyan, you need to give the Holy Spirit that opportunity to fan the flame. Ano yun? Paypayan. Di ba naalala nyo kapag ka nagluluto tayo, barbecue, ganyan, para lalong uminit, para bumilis yung pagluto, para kumalat dun sa uling yung apoy at yung siga. Anong ginagawa natin? Yung iba pa nga, mga talagang batikan na eh. Meron pang electric pan eh. Tama po? Bakit? Kaya mo, binubugahan para lalong kumalat yung init. Anong punto ko rito? Huwag ka umasa sa sarili mong lakas. You need to develop such an intimate relationship with the Holy Spirit because that same Holy Spirit has the resurrection power na bumuhay kay Kristo. That same Holy Spirit is the same breath of life na ginamit ng Panginoon kaya nagkaroon ng tao. That same Holy Spirit and that same breath of life ang ginamit ng Panginoon nung may mga ginamit siyang tao sa buhay natin na maipasa ang hininga na yan, kaya nabuhay naman tayong muli. Amen po. Kaya you can never run away with the Holy Spirit. Nung umakyat si Kristo, yan ang iniwan niya sa atin eh. Amen? Always remember, umakyat na siya. So, sinong iniwan niyang persona? Walang iba, banal na Spirito. Kasi siya lamang ang may attributes na tinawag nating comforter, teacher, at helper. Kaya naalala ko lang, kung buhay pa ang nanay mo, kung buhay pa ang lola mo, mamaya, yakapin mo. Alam mo kung bakit? Yung attribute ng Holy Spirit nasa kanila. Sino una nagturo sa atin? Nanay natin. Sino nilalapitan natin kapag tayo nalulugmok? Nanay natin. Sino ang ginagawa nating katulong sa bahay natin? Nanay natin. Is it any wonder? Bakit nung namatay si Kristo, ang kasama niya na nagko-comfort sa kanya habang nakapako sa krus, walang iba, kundi ang kanyang ina. Kaya ang sabi sa Psalms, steer yourself. Kausapin mo ngayon ang Panginoon. Lord, steer your spirit in me. Awake me, Lord. Awake to my right and to my cause. My God and my Lord. Steer in me, Lord. Kaya bago tayo magsapos, ito ang panawagan ko sa inyo lahat. Step out of your field. Jesus has already overcome. Jesus has already overcome. Amen po. Balikan nga natin yung kinanta natin kanina na kinanta nung nag-testimony sa atin. Balikan natin to. Pwede ba tayong tumayo lahat?